Okay, pag-usapan natin ang isang kwento mula sa ating nakaraan. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, mayroon tayong isang grupo ng mga mandirigma sa Visayas. Sila yung tipo na kinatatakutan pero kasabay nito, hinahangaan din. Hindi lang dahil sa galing nila sa laban, kundi dahil sa sining na nakaukit mismo sa balat nila. Sila ang mga pintado. So, nung unang masilayan ng mga Espanyol ang mga mandirigmang ito, ang unang-unang pumukaw sa pansin nila ay yung mga katawan nilang punong-puno ng mga detalyadong guhit. Dahil doon, binansagan nila silang pintados na ang literal na ibig sabihin ay mga pininturahan at yan na yung pangalang dumikit sa kanila sa kasaysayan. Dito na nagiging mas interesante ang lahat kasi kung iisipin mo, parang simpleng palamuti lang, di ba? Parang dekorasyon sa katawan. Pero para sa mga ninuno natin, nako, bawat isang guhit, bawat isang linya ay may mas malalim at mas makapangyarihang kahulugan. Sa unang parte ng ating pagtatalakay, alamin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga tattoo na ito. Kalimutan muna natin yung modernong ideya ng tattoo bilang fashion statement kasi para sa kanila, bawat marka ay isang medalya ng karangalan. Ayan, so ang pinaka-importanting konsepto dito ay ito. Ang bawat tattoo ay hindi basta-basta pinipili lang mula sa isang katalog. Ito ay kailangang paghirapan. Kumbaga, isa itong visual na talaan, isang resibo ng katapangan na isulat gamit ang dugo at tinta para makita ng buong komunidad. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na lang na ang buong katawan ng isang pintado ay ang kanyang resume. Pero imbes na isulat sa papel ang mga kwalifikasyon niya, ang mga tagumpay niya ay permanenteng nakaukit sa kanyang balat. Pero hindi ito basta-basta. May mga rules, may mahigpit na panuntunan. Ang mga pinaka-prestigyosong tattoo tulad ng mga nasa dibdib at lalo na sa muka ay para lang sa mga subok na ang tapang sa gitna ng digmaan. At dito, makikita nyo kung gaano ka-espesipiko ang bawat disenyo. Kapag nakita ka ng lalaking may tato sa dibdib, alam mo na agad, nakapaslang na siya ng kaaway sa laban. Kung yung tato umabot na sa mukha niya, aba, veterano na yan. At kung umabot na sa talukap ng mata, nasa harap ka na ng isang alamat, isang tunay na bayani. Sige, punta naman tayo sa proseso. Paano ba ito ginagawa? Well, ang pagkuha ng mga tattoo na ito ay hindi talaga madali. Ang sakit, hindi lang yan side effect ng proseso, isa yung mahalagang bahagi mismo ng buong ritual. Ayan yung mismong filosofiya sa likod niyan. Isa itong pagsubok sa katatagan. Ang kakayahan mong tiisin yung sakit ng pagtatato, yun yung patunay na kaya mo ring harapin ang mas matitinding sugat at sakit sa larangan ng digmaan. Kumbaga, paghahanda to sa isip at sa katawan. Dito natin makikita kung gaano ka-basic pero makahulugan ang mga gamit nila noon. Uling para sa tinta at tinik ng kalamansi o kawayan para sa karayom. Ang bawat tapik ng artist ay hindi lang pag-ukit ng disenyo, kundi pag-ukit ng karangalan. At pagkatapos ng lahat ng pagtitiis, hindi nag-iisa ang mandirigma. Isa itong tagumpay na ipinagdiriwang ng buong komunidad. At teka, hindi lang ito tungkol sa karangalan sa gera. Ang mga tattoo na to ay may malalim na espiritual na kahulugan. Nagsisilbi itong parang anting-anting, isang kalasag laban sa mga hindi nakikitang panganib, at isang tulay na kumokonekta sa kanila sa tapang ng kanilang mga yumaong ninuno. Pero, isang malaking pagkakamali kung iisipin nating ang tradisyong na to ay para lang sa mga kalalakihan. Diyan kayo nagkakamali. Kilalanin naman natin ang mga pintadas, ang mga babaeng mayroon ding sariling kwento na nakasulat sa kanilang balat. At ito, malinaw na malinaw yung pinagkaiba. Kung ang mga tattoo ng mga lalaki ay parang talaan ng mga tagumpay nila sa digmaan, yung mga tattoo naman ng mga babae ay talaan ng kahalagahan nila sa lipunan. Simbolo ito ng kanilang lahi, kagandahan, at ng mahalagang papel nila sa pamilya at sa komunidad. Parehong mahalaga, parehong may sariling kwento. So, sa pagtatapos, tingnan natin kung paano ba nananatiling buhay itong sinaunang sining na to sa ating modernong panahon. Kasi ang diwa ng pintado, hindi yan namatay. So, ano ba talaga yung mga pinaka-importanting aral dito? Tandaan natin, ang mga tato na ito ay hindi lang palamuti. Ito ay pagkakakilanlan. Isa itong wika ng karangalan, sakripisyo at katapangan. At isang tradisyon para sa lahat, lalaki man o babae. At higit sa lahat, isa itong pamanang buhay pa rin at parte ng ating kultura. Ang Pintados Kasadayan Festival sa Leyte, yan ang isang napakagandang halimbawa.
At bukod pa dyan, marami sa mga Pilipinong tattoo artists ngayon ang bumabalik sa ating mga ugat. Pinag-aaralan nila yung mga sinaunang disenyo at binubuhay itong muli bilang isang modernong pagpapahayag ng ating pagka-Pilipino. Kaya iwan ko kayo sa tanong na ito. Sana, sa susunod na pagkakataon na makakita kayo ng tattoo, hindi lang basta disenyo ang inyong mapansin, kundi isang posibleng kwento. Isang kwento ng sakripisyo, ng karangalan, at ng isang napakayamang pamana na patuloy na dumadaloy sa ating dugo at syempre sa ating tinta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.